Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita sa araw na ito. At purihin ang Panginoon sa atin, no? Na kahit na tayo ay kokonti, sabi nga ng Panginoon, dalawa o tatlong nagkakatipon ay naroon ang Panginoon. Amen. Sa kalagitnaan natin ay narito ang Panginoon. Hallelujah. Ayan, isang masaganang araw para sa ating lahat. Amen. Sa buhay natin bilang isang Kristiyano, pagpapasalamat natin sa Panginoon ay walang kumpay. Yan. Araw-araw, minuto, tayo ay dapat tayong magpasalamat sa Panginoon. Sapagkat Amen. Unlimited yung biyayang binibigay sa atin ng Panginoon. Yung hangin lang no? Amen. Ay unlimited yan. Sa ospital may bayad. Ayan. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nakarating po ako dito ngayon at isang malaking opportunity yung mapaglingkuran ng Panginoon sa iba't ibang ng aspeto ng buhay natin. At ganun din sa kalakasan, kahapon po ay lagaring-lagari po ako, isang araw po ay talagang lagari po ako. Napakahirap po ng biyahe, talagang hirap na po ng biyahe ngayon. Magmula umaga, gabi na ako nakarating at grabe yung yung struggle ko sa labas, traffic, gano'n. Pero, ayun nga, sa ganung pagkakataon, kailangan lagi tayong positive na sa pagkakataon na yun ay patuloy tayo pa rin makapagpuri sa Panginoon. Amen. At gano'n din, kahapon din, nagari na naman, konti lang yung naging oras natin sa bahay. At sabi ko nga, talagang labog na labog yung katawan ko. Ayun, tapos tayo ay hirap pa sa pag-akyat sa mga overpass. Hirap yun. Pero yun nga, yung salita ng Panginoon, ginagawa po na, nire-recite po natin yun habang po tayo ay maakyat ng hagdan. So, habang nag-aakyat ng hagdan, nire-recite ko po yung those who hope in the Lord will renew their strength. Ayun. Kasi naniniwala ako na palalakasin niya tayo, hindi tayo malulupay-pay. Ayan, praise God po sa buhay ng bawat isa, sa atin po. At sa mga kapatiran po na wala pa rito, na wala dito ngayon, dalangin ko yung pagpapala po sa ating lahat na kahit na tayo ay wala sa pagtitipon, tayo ay patuloy na nakakaniig sa Panginoon. Hawakan ko na nga lang. Praise the Lord. Tayo po ngayon ay nasa series, Book of Job. Ayan. Book of Job series. Ayan. Para, kumbaga, naka-ready na agad yung susunod yan kasi series Mas maganda yan tayo ay nagsiseries. Alam natin, hindi na tayo maghahanap ng mga lesson pa. But this book, alam niyo po ba, na napakasagana nitong book na ito. In this book, we explore sin and suffering, the dichotomy between good and evil, God's sovereignty and justification among other topics in the context of particular way of living in today's world. So napapanahon po ito sa atin. So why was the book was written? It is because of us. This generation that lives now. There is a saying that Job is not a true human, but rather a character in the book. Pinagtatalunan pa yan kung saan si Job ay di talagang tao, na ito ay karakter lamang o parang fairy tale ng kwento. Pero alam niyo po ba na isa lang ang ating pinangahawakan, that our God is a true God and living God who allowed this to write and know of all generation. Yun lang po yung totoo doon. So kung ano man yun na di dapat pagtalunan, kasi po, ang Diyos natin ay Diyos ng katotohanan. Wala nang pagtatalo pa dyan. Alam ko po na marami sa inyo na alam na ang tungkol sa aklat na ito. Tama po ba? Opo. Dahil po ito ay series, we start simula syempre sa mag-start tayo ngayon. Then followed by the next chapter sa susunod. Actually, tapos na po namin ito sa Don't Watch. At maraming beses ko na rin po siyang nabasa. Pero habang
habang patuloy natin siyang binabasa, mas lumalalim ng lumalalim yung ibinibigay sa ating wisdom ng Lord about dito sa book na to, the Holy Spirit itself, na inopen yung ating mind to understand yung ano nga ba, yung deeper message of this book. Sabi natin kanina, masagana ang mensahe na ito na napapaloob dito. Ito'y kalooban ng Panginoon na ito'y parating sa atin bilang mananampalataya. Narinig ko nga sa isang pastor na kung saan ay yung kanyang kaibigan ay nag-preach and write a sermon about Job, 242 sermon. About book of Job lang 242 na. Tayo kaya ilan? Diba? So tingnan natin. But before we proceed, please stand and pray pray for the wisdom of God to glorify Him. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, we glorify You, O God, this afternoon, this day, Lord, O God, hallelujah. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa pagpupuri sa iyo. Samahan niyo po kami sa lugar na ito upang maunawaan at may sa buhay yung salita. Pagyamanin niyo po ang aming mga puso at isipan, O God. Maitutok lamang sa iyo, Panginoon, ang oras na ito sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Maging ang mga nanonood, Panginoon, sa online. Hallelujah. Fill us with your Holy Spirit at patuloy nga pong palakasin kami spiritually, O God, upang patuloy na maisa buhay namin ang lahat ng aming maririnig, matutunan ito. Itago niyo po sa inyong likuran ang iyong abang lingkod. Ikaw po ang makita, Panginoon. Ikaw po ang magsalita, Panginoon, na, at ikaw po ang mapapurihan. Maraming po salamat. In Jesus' name, Amen. So, sige po, maupo na po tayo. So, the purpose of the book. The purpose of the book is to explore God's policies about sufferings and the Word. Especially the righteous or the innocent. In the process, it seeks the revolutionize our thinking about God and what they want. And a great hope to the world we live in for longing comfort. So, para ipaunawa sa atin ng Panginoon na meron talagang suffering. Merong trial. So, pinapaunawa ito sa atin na ang mindset kasi ng tao ay makasalanan niya, kaya ganyan yan. Pero tingnan natin dito sa book na ito, kung ano nga ba yung tunay. Ito ba yung sinasabi lamang ng mga tao? Ano ba ang tunay na sinasabi ng Bible? So the question we deal in this book are, ano nga ba yung, So the big idea muna tayo. So big idea rito ay God's wisdom, goodness, and justice transcend our assumption about fairness and push beyond the limitation of human reasoning. So yung question natin dito sa book na ito, marami. Actually, hindi nga dito, do. Marami. Kung alam natin na nabasa na natin ang Book of Job, so maraming question yung nabubungkal natin dito. Why does this happen? What is the reason? Is God truly allowing this? Why me? Can I survive? And many more. But when you study the Book of Job, you understand the reason for all sufferings. And that situation is happening in us, every one of us today. Remember, there is a storm coming. A lot of people are praying, seeking God to bless them. Tama po? Ganun ang karamihan. Nagnanalangin para i-bless, pagpalain. Pray often for blessing. Hindi naman po masama yun. Kasi ang sabi nga sa Matthew 6:11, give us today our daily bread. But, we have to pray the storm coming. The temptation and the obstacles that we face to be victorious. And when the times come, we have the confidence to praise the Lord our God. Bakit kailangan po nating ipanalangin ang paparating na kapahamakan? Ang paparating, hindi pa natin nararanasan, pero may paparating kasi yun po ang tunay. Meron talagang darating. Hindi po pananakot yun May darating po talagang kapahamakan. So, kailangan po naka-ready tayo. At pinapauna na po ng Bible sa atin na meron talaga. Ayan. Malalaman natin dito as we go on. At kailangan natin pong ipanalangin yun. We dig deeper into the lessons behind Job's life, and this book is for us, Christian, live today.
Sabi natin kanina, what is behind or the deeper meaning of this book? Okay. So, the deeper meaning of this book is about Christ. Yes, about Christ. He suffered. He is sinless. He humiliated and died because God loved us. Siya po ay walang kasalanan, siya po ay inosente, siya po ay inalipusta, siya po ay naghirap, at namatay siya para sa ating lahat. Jesus by dying on the cross has changed all forever. Nagkaroon ng changes, nagkaroon ng pagbabago, na kung saan noon ay may paghahandog. Diba? Paghahandog ng mga animals. Kung sa panahon natin ngayon gagawin yung mga handog na yon, malamang sa malamang wala na tayong kakainin. Sa dami ng paghahandog at wala na talagang matitirang hayop pa. But God Himself has turned the curtain and thrown it open for all sinners to come near through Christ's atoning work. The coming of the Savior to restore every human being who has faith in Him. Nakita naman natin doon sa last chapter, nirestore ng Panginoon, hindi lang double portion, no? Mas marami pa dahil dumami pa yung kanya talagang mga ano ba yun? Ari-arian, no? Christ sacrifice once and for all. Ang Panginoon ay hindi na muli pang namatay. He sacrificed once and for all. Sabi nga po dyan sa Hebrews, basahin ko sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya ng makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing, at ang tabing na ito ay ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapulong pari na namamahala sa sambahay ng Diyos, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating katawan. Salamat sa Panginoon. No? Purihin ang Panginoon dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus, sa Kanyang pagpapakasakit, ay nabuksan ang tabing na kung saan tayo ay nakakalapit na sa ating Panginoong Hesus. Sa ating Panginoong Diyos. Ayan. So, introduction pa lang. Ayan, ang introduction ng Book of Job, siya yung pinaka-matandang book. Kumbaga siya yung nauna. Ito yung pinakauna. And itong book na to, it focuses on the question reconciling human suffering with God's divine justice, called theodicy. So ano nga ba to? The book asks the question, is your faith, trust in God limited to the time when He blesses you? Yun nga ba yun, no? Ito lang ba yung pagpapalain, ay pupurihin mo lang ba ang Panginoon kung siya ay pinagpapala ka rin? O nakakaranas ka ng mga magaganda sa buhay mo? Diba? So, tayo po, ayun, theodicy. Yan ang po ang meaning niya. So, ngayon po, lipasan na po natin to. So, yung tema natin ngayon, ang gulo ng ventilador. Pwede bang i-ano na lang natin? Naguguluhan po ako sa kanya eh. So, yung themes po natin ngayon ay sufferings, faith, God's sovereignty, the nature of God. Ito yung buong theme ng Book of Job. Pero mag-concentrate po lang tayo dito sa sufferings and faith. So, sufferings, so sa chapter 1, sabi nga doon, di ba, ay ito ay deals with one man who is righteous in the eyes of the Lord, but Satan makes a deal with God about the faith of Job. It's because of his blessing. No, na kung saan si Satan ay pumaroon at sabi nga niya kaya siya ay nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Siya ay walang katulad, di ba? Yung sabi ng Panginoon kay Job. Pero ang si Job ay pinagpapaalam mo lang naman siya. Sinasamba ka lang niya kasi pinagpapaalam mo siya.
And ito ay tingnan natin yung magiging response na ni Job dito. So, pointers to remember, bakit nandito ako, nagkamali yata ako. So, agad-agad si Job ay pumunta kay Job, no? At siya ay ginawa niya yung mga bagay na hindi inaakala ni Job. Yung mga nangyayari kay Job, ano pa nagkamali ako data? Nabaliktad. One pa lang tayo. Ayun. So, suffering will most certainly come, but don't live in fear. Sabi niyan. Na kung saan, ano nga ba yung itong ano natin, na huwag tayong matakot, huwag nating katakutan ito. Itong sufferings na pinagdadaanan, na kailangan natin itong maintindihan. Kailangan nga pong harapin natin yung kapigatian na ito sa pamamagitan ng positive view na ito na tinuturo ng aklat na ito. The question is, in times of trials and suffering, do we have faith in the living God about this? Meron pa ba tayong pananampalataya doon? Mananampalataya pa ba tayo sa Panginoon sa kabila ng mararanasan na ito? Hindi po maganda o sa kalagayan natin na may mga dumarating sa atin na hindi na kaaya-aya, di ba? Hindi natin to gusto, di ba? Ano nga ba magiging view natin dito? Our response is matter. Yung response natin dito, ano yung magiging kakaharapin natin dito at paano natin kakaharapin yung mga bagay na dumarating na ito, mga sirkumstansya. Sabi nga dito sa Job chapter 5 verse 7, diyak na daranas ng kahirapan ng tao. No? Kung paanong may tilamsip na apoy sa aapuyan, no, kita natin yung mga sinuway na nakaka-experience sa yung gatong ng kahoy. Di po ba? Kapag tayo gumagamit ng kahoy, tsak na tsak, may titilansik niyan. Hindi natin maiiwasan yun. Yun ang ibig sabihin dito. And, sabi rin dito sa Job 14, chapter 1, verse 2, chapter 14, verse 1 to 2, ang buhay ng tao ay maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan, tulad ng bulaklak na namumukadkad, nalalanta, nalalaglag, parang aninong nagdaraan, naglalaho, at napaparang. God does not want us to live in constant fear in the three categories of loss that Job experienced. Loss ng kanyang wealth, loss of loved ones, and loss of his health. Alam naman natin na nangyari sa kanya, namatay ang kanyang mga anak, nawala yung kanyang kabuhayan, at nagkaroon pa siya ng karamdaman. Hindi katuwa-tuwa yun. Pero, kailangan nating maunawaan kung anong mga bagay na ito na dumarating sa atin upang hindi tayo manatiling nakalugmok dun sa problema. Hindi tayo matakot. Na kapag may dumating sa atin problema, eto na. Siyempre, response natin, matakot. Diba? Yun eh. Meron akong isang takot na takot siya na mawala yung kanyang mga bagay na kanyang nakukuha, no? Ayoko kasi bumanggit ng pangalan eh. So yung bagay na yon ay talagang valued sa kanya. Value talaga, may value yun sa kanya. So ayaw niya. Kaya gumagawa siya ng paraan na huwag mawala yun para sa kanya. But hindi yun eh. Hindi yun ang talagang dapat nating yun sa ating buhay. Kundi ano nga ba yung ating response. Kasi mawala man yung mga bagay na yan, kung alam natin at kilala natin ang Diyos natin, meron tayong tatakbuhan, i-restore niya yan, at alam natin na may plano ang Panginoon, merong gagawin ang Panginoon kung ano man yung pinoproblema natin na yan, di ba? Amen. So, number 2, understand Satan's relentless, hateless, and hedge of protection. Sabi nga sa Job chapter 1, verse 7, the Lord says to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, "From roaming through the earth and going back and forth." Ganun ang ginagawa niya. So, ibig sabihin nito, siya ay talagang may involvement siya sa buhay natin. No?
You stretch out your hand, strike everything he has, and he will surely curse you to your face. Sabi niya ano, tingnan natin kung talaga sasambahin ka pa niyan. Diba? And sabi niya rin dito, so Satan went out in the presence of God and of the Lord and afflicted Job with painful sores from the soles of his feet to the top of his head. Hanggang doon, sa paa. Sinong matutuwa nun? Mula ulo hanggang paa, tinagtad siya ng bukol. No? Satan is a roaring lion, rolling around seeking someone to devour. Tandaan po natin yan. Lagi siyang naghahanap ng aatakihin. Lagi siyang hungry sa mga bibiktimahin niya. Kaya po siya ay kinumpare sa lion. Roaring lion. Sabi nga sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be self-controlled and alert, your enemy, the devil, prowls around you like a roaring lion looking for someone to devour. Tandaan po natin yung mga kapatid, laging nandyan si Satan at nakaamba po sa atin yan. Sabi nga sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Much of the sorrow and misery we experience in this life is almost certainly delivered to us by Satan and his demons. Through their activities are hidden from our sight. Di natin alam yun. Pero darating at darating siya para tayo ay gambalain, guluhin, at kung ano-ano ang gawin sa atin para lang tayo ma-distract, para lang tayo manghina sa pananampalataya. Mga kapatid, kailangan po nating maging malalim sa Panginoon. Marami po tayong naririnig. Marami po tayong inaaral. Ang tanong, nasa tamang direksyon po ba tayo ng ating pananampalataya? Hindi po ang masama ang makinig, manood sa iba't ibang turo. Pero dapat tayo po mismo meron tayong matibay na relasyon sa Panginoon. Na kahit na ano ang marinig natin, kahit na anong turo ang marinig natin, alam natin mag-stand sa salita ng Panginoon. Alam natin ang tama. Alam natin ang sinasabi ng Bible, hindi ang sinasabi ng tao. Hindi ang doktrina ng tao, hindi ang doktrina ng church, but the doctrine of the Bible itself. Dapat alam po natin yun. Sa dinami-dami po ng ating minsan di na natin alam kung sino susundin natin. Pero, kahit saan po tayo pumunta, kung tayo ay may relasyon, sabi nga natin kanina, kailangan muna nating patatagin ang relasyon natin sa Panginoon upang kahit na tayo, anumang atake sa atin, alam natin kung paano natin ididepensa ang ating pananampalataya. And we stand against the devil's scheme and the prowling devil para sa atin. Yung atake ng devil sa atin. Una, yung puso. Pangalawa, yung mind. Yung po yung minamanipulate sa atin ng kaaway. Ay, sinabi doon, ganun eh. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Alam niyo po ba nung panahon nila, Paul, yung mga sinasabi ni Paul, nakalimutan ko po anong chapter sa Action, ay sinusuri pa po ng mga nakikinig. Meron pong scroll dyan. Yung scroll na yon, wala pong Bible na isa-isa sa kanila. Sinusuri po nila yon. Na totoo ba yung sinasabi niya? Ay, oo nga. Andito nga yung sinasabi niya. Ganun po yung ginagawa nila. Na kung saan hindi lang basta sila nakikinig. Sila ay yung pagkatapos sila makinig, ay inaalam pa nila. Talagang inaaral nila. Kung yung narinig ba nila, ay talagang nakasulat doon sa banal na salita o sa kautusan. So, ganun po yung ginagawa nila. At dapat po ganun din tayo. Amen. Kasi nga, Satan is laging laging present yan. Naghahanap lang yan na kahit na maliit na butas.
At lilituhin ang ating kaisipan. Diba? Minsan kasi po, yung puso din, di ba? Kasama po yan, sabi natin kanina, heart and mind. Bakit po? Kasi minsan, pumupunta tayo sa lugar na ito kasi may pleasure. Tama, mali? Karamihan, may pleasure eh. Kaya tayo pupunta doon. May gain tayo na kailangan natin. Pero, hindi natin inuuna, pupunta ako dito para mag-glorify ko yung Lord. See? Ang laki po ng kaibahan nun. Pag pumunta tayo dun sa lugar na yun, sumama tayo dito sa fellowship na to, sumama tayo dun sa service na to, tunay nga ba na ikaw ay sumasamba sa Panginoon? May mga tao po kasi, ang intensyon, iba. Susuriin po natin ang ating puso. Amen. Kaya po tayo, ang dami-dami natin pinupuntahan. Hindi ko sinasabi yun nandito. Pero huwag tayo ganon. Diba? Kasi after doon, sa magigain, makukuha doon. Hindi after doon sa to glorify God. In Job 40 to 41, chapter 40 to 41, binanggit din yung Behemoth and Leviathan. Ito ay nagre-represent ng demons and Satan. And also in the pahayag, yung Revelation, it makes sense because Satan was so instrumental in the beginning of the assault on Job. So katulad ng sinasabi din sa Isaiah 27, nagre-represent siya kay Satan. We need to be aware that we have a relentless enemy prowling us like a lion. Satan wants to trick us into thinking God is the prowling lion and he had to trick for a little while in that regard. Yun po yun eh. Katulad, pasensya ka na. Pero katulad ng sinabi ni Pastor kanina, gusto rin kitang i-correct doon. Bakit po? Yun ang sinasabi ng kaaway. Ang mindset ng tao, minamanipulate ang kaisipan ng tao. Hindi yung upang sigad, katulad ng maraming sinasabi. Murderers, God. Murderer ng Diyos. Diba? Ang sabi mo naman kanina, walang impyerno. Pero may sinabi ang Bible, merong impyerno. Dalawa po, yan. Pupuntahan ng tao at yan ay totoo. 100% real. Heaven and hell are real. Amen. Totoo po yan. Yan po ang nakalagay sa Bible. Kaya basahin po natin ang ating Biblia. Ipapaunawa po yan sa atin. So, minamanipulate po ng kaaway ang ating isipan dahil gusto niya sisingin natin ng Diyos. Ay, trick ng ano to eh. Gagagawan to ng Panginoon eh. So, magagalit ka ngayon sa Panginoon. Pag binasa niyo po yung Book of Job, nandun po yun. Yung maling pagkilala nila sa Panginoon. Yung 3 pong kaibigan ni Job. Now, let's go to faith. Tingnan natin kung ano ang response ni Job sa pangyayaring dumating sa kanya. Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Yun ang unang response natin, ni Job sa nangyari sa kanya. And also, sabi niya, shall we accept good from God and not trouble? In all this, Job did not sin in what he said. Diba? Alam natin na walang kasalanan. Si Job, sabi nga dun sa verse 1, may isang lalaki nakatira sa lupain ng Uz. Ang pangalan niya ay Job, matuwid siya, walang kapintasan ng pamumuhay niya, may takot siya sa Diyos, at umiiwas siya sa kasamaan. Pero, ano nga ba yung nangyari doon? Sa kanya, di ba? Sabi nga, pagpapalain,
Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng paghihirap niya, nagpuri pa rin si Job sa Panginoon. Yun ang unang response niya. Amen. Yun ay response doon sa sinabi ng kanyang asawa. Sumpain mo ang Diyos mo nang mamatay ka na. Na kung saan si Job, instead na piliin niya yung sa kanyang kalagayan, nawalan siya ng anak, nawalan siya ng kabuhayan, meron pa siyang karamdaman. Yung karamdaman na yun, hindi yung biro Isang pigsa pa lang, sino nagkaroon na ng pigsa dito? Isang pigsa pa lang, masakit na. Ako po hindi. Masakit na. Lalagnatin ka na. Lalo pa ito, buong katawan mo, ulo hanggang paa. At kung nangangati, kinakamot niya pa ito ng bubog. Imagine kung paano kahirap ang dinadanas niya. Siguro dahil sa nagmamalasakit naman yung kanyang asawa, kaya yun ang sabi niya. Alam niyo po ba na maging ang asawa niya ay ginamit ng Panginoon sa kanya? To test his faith. Dahil dun sa sinabi niya. Pero natuwa tayo dun sa response niya, no? Pagpapala nga lang ba ang tatanggapin natin sa Diyos? Diba? Sabi niya. Masakit, mawala ng mahal sa buhay. Kasi naranasan ko po yan. Hindi po madali. Nagkaroon po ako ng depression, anxiety, and I commit suicide. Hindi nga lang tinulutan ng Panginoon. So yun po yun, hindi madali. And such a great pain, nakapagpuri si Job. To worship God and remember Him in His suffering. Kung alam natin ang mga pangako ng Panginoon sa atin, sa oras ng ating kapigatian, lagi po nating maaalala yung salita niya. Amen. Like sabi ko sa inyo, nung nakaraan na scam ako, nagkaroon ako ng takot, nagkaroon ako ng anxiety, ng depression. Pero nagpaalala sa akin yung salita ng Panginoon. Lagi ako nakakapit doon. At sabi ko sa Lord, Lord, alisin mo ako dito sa sitwasyon na to. Alisin mo ako dito. At patuloy mo akong gamitin. And praise God, dahil lagi niya akong, binigyan niya ako ng dapat kong Psalm, bigay niya sa akin yon. That Psalm 31, bigay niya sa akin yon para i-recite ko yon everyday. At purihin ang Panginoon dahil nakawala ako dun sa takot na nararamdaman ko. Tuwing gabi, pagigising ako, nakikiusap ako talaga sa Panginoon. Panginoon, parang awa mo na. Alisin mo ako dito sa ganitong sitwasyon. And praise God po, dininig po tayo ng Panginoon. Bakit po? May sufferings May temptation Andiyan si Satan. Sabi nga kanina, like a prowling lion. Now, dito sa ating faith, choosing faith in the midst of suffering will not create a logical reason for your suffering. The book of Job represents one of the most unusual pictures in the Bible na kung saan parang Colosseum. Siguro naman nakapanood na tayo ng mga labanan ng mga Roman, di ba? Yung Colosseum ng Roman, na kung saan merong gladiator. May mga doon, yun ang ng Romano noon na kung saan tao, sinasabong, hindi manok. Diba? Patayan yun. So parang ganun yung inaano dito na nanonood lang ba ang Panginoon sa mga ganun? Diba? Parang nasa isang Coliseum, tapos pinanonood lang ba ng Panginoon yung mga taong naghihirap? Diba? So yun yung nila na itong taong to, maano naman siya, pero siya ay isang matuwid. Pero nangyari pa rin sa kanya yun. Hindi natin gugustuhin yun, diba? Hindi tayo mag-i-enjoy doon sa ganung aspeto ng buhay natin. Suffering comes well armed with grief, hardship, misfortune, illness, crisis, tragedy, at wala po yan sa age, wala po yan sa sex, wala po yan sa nationality, wala yan sa laki ng iyong kayamanan. Lahat po tayo daraan ng sufferings. Lahat po. Yung mga bagay na dinadaanan po at binibigay sa atin ng Panginoon, mga sirkumstansya, ginagamit din po yan ng Panginoon para tayo ay ilayo sa kasamaan. Ginagamit yung mga
pangyayari sa buhay natin upang tayo ay lalong mapalapit sa Kanya. Maging ang mga unbeliever, yun ang masakit na katotohanan. Minsan ang nagre-rebuke pa sa atin mga unbeliever eh. Pero inalaw po yun ng Panginoon. Para turuan tayo na hindi tayo maging masama. Tuluyang maging masama. Sabi nga, are you still holding on to your integrity? Curse God and die. Sabi ng asawa niya. Sumpain mo na ang Diyos mo para mamatay ka na. Diba? A lot of things about faith don't make sense to those outside the circle of faith. Hindi yun ano sa kanila. Eventually, God would work His greatest triumph through what appeared to them His greatest loss. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Amen. Amen. Yun. Yung message ng cross para sa atin. For the message of God. Amen. Foolishness yan sa iba. Walang kwenta. Pero para sa ating nananampalataya sa Panginoon, this is a great. Sabi kanina, di ba? Yung cross. Changes. Nagkaroon ng changes. Despite of all the reason why Job might not have chosen faith in the midst of suffering, he chose faith anyway. Kahit na nga ganun nangyari sa kanya, may pananampalataya pa rin siya sa Panginoon. Choosing faith in the midst of suffering will remind you that God is in control. Amen. Amen. Dito sa una, sabi ng Panginoon, nagkatipon sila, di ba? Saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, parot pa rito, na naglilibot sa mundo. Sinabi sa kanya ng Panginoon, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo, mas luwid siya at malinis ang pamumuhay. May takot siya sa akin, umaiwas siya sa kasamaan. Sumagot si Satanas, may takot si Job sa iyo dahil pinagpapala mo siya. Iniingatan mo siya at ang sambahayan niya pati na ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala mo ang lahat ng ginagawa niya, kaya lalong dumarami ang kanyang mga hayop at buong lupain. Pero subukan mong kunin ang lahat ng iyan sa kanya at siguradong isusumpa ka niya. Ang Panginoon sabi sa kanyang response, sige kunin mo ang lahat ng mayroon siya, pero huwag mo lang siyang sasaktan. Kaya umalis agad si Satanas sa harapan ng Panginoon. Ang bilis, ano? Walang, kumbaga, seconds lang, yun doon na eh. Dinalaw eh, di ba? So, ganun siya kabilis mag-response doon. Ngayon, nung mangyari yun, naranasan lahat yun ni Job, pero pinili niyang manampalataya sa Panginoon. Ang response ng karamihan, kabaligtaran doon. Pag dumaranas ng kahirapan, dumaranas ng problema, ang tanong agad niyan, may Diyos ba? Tama? Yun ang response agad eh. May Diyos ba? Bakit ako naghihirap? Bakit ako may sakit? Bakit ako may ganito? Yun agad ang response. If we choose the right person who handles our difficult situation, choose God instead. He never failed. In your situation in your life is in the hands of God, you have a good choice. Amen. Dalawa lang naman lagi ang pagpipili natin eh. Dito ka sa mundong ito o sa Panginoon ka? Magsisilbi ka o susundin mo yung sarili mong kagustuhan? Diba? Dalawa lang lagi. Amen. The broad and the narrow way. Saan ka doon? Dito ka sa maluwag pero may kapahamakan? O dito ka sa masikip pero mayroong kaligtasan? Ibig sabihin, may paghihirap talaga. May paghihirap talaga. But sabi nga rito, kung ikaw ang choice mo ay sa Panginoon, you have a good choice. Amen. At alam natin po
na ang Panginoon ay may control. Kaya nga sabi niya, di ba? Huwag mo lamang siyang sasaktan. Choosing faith in the midst of suffering will be a rare to God. Anyone can sing a song. Diba? Makakapagkanta. Makakagawa ng mga gawain. Pero pag in-strike yan ng mga pagsubok, eto na. Di na muna ako a-attend ng service kasi may problema ako. Di na muna ako kakanta kasi nasama yung loob ko nabasted ako. Hindi na muna ako magbabasa ng Bible kasi wala ako sa issue Ganun yung mga karaniwang nangyayari. Well, may mga Kristiyano tayong most of the time, they worship naman. May mga kasama tayo. Dahil alam na natin kung ano yung paano natin i-handle ito. Amen. 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 Yung iba, excuse me po. Yung iba po ay nawawala ng gana talaga. So may mga kilala po akong ganyan. Since ang dami kong problema ngayon, saka na lang ako magsisimba, saka na ako attend ng Bible study. Hindi kasi ako makapag-focus dahil sa sitwasyon ko. Ang sagot ko sa kanya, yung problema mo ngayon, problema mo pa rin yan hanggang kinabukasan, hanggang sa isang araw. Pero once nang umattend ka sa gawain ng Panginoon, yung problema mo na yan, Panginoon na ang gagawa. Amen. Kaya nga sabi niya, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bahala ng Panginoon dyan. Ang Panginoon din mismo ang nag-aanyaya sa atin. Sabi niya nga rito sa Matthew 11:28-30, Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon me and learn from me. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So, Panginoon na mismo ang nag-i-invite sa atin. Amen. Pag ang presidente nag-invite sa'yo, wow! Lahat ng paghahanda gagawin mo. At tsak na tsak yan, nagkukumahog ka para umatid doon. Tama? Amen. Pero ang Panginoon, pag nag-imbita, ang daming dahilan. Pag siniran mo ng Bible, sharean lang kita ng message. Pag-share lang ako sa'yo, ang daming dahilan. Busy ako Minsan nga, natatanong ko, paano kaya pag ang Panginoon ang na-busy? Nakalimutan niya yung hangin. Makakahinga kaya tayo. Diba? Ganon, di ba? Kasi sometimes talagang ang daming dahilan Hindi kasi makapag-focus, ganon yung nila. But, makita natin dito sa buhay ni Job. Job was wise enough to know that God had controlled the good days and the success of his life. God, just as surely as God was now controlling the bad days. Yun ang niya Na kung saan, the good and the bad, kontrolado yan ng Panginoon. In the midst of wars of it, when we know so little that seems secure, Job hung on the truth. So sabi niya nga dito, I know that my Redeemer lives, Amen. and that in the end, He will stand upon the earth. Purihin ang Panginoon, di ba? Dapat ganun din tayo ka-confident. My Redeemer lives. Amen. Ganun din tayo ka-confident na ipagmalaki natin ang Panginoon natin. Amen. Mag-stand firm tayo doon sa mga taong gusto tayong atakihin. Mag-stand firm tayo doon sa salita ng Panginoon kung ano yung katotohanan. Hindi dahil sa sinabi ni ganito. Kaya nga sabi ko sa inyo, nung nakaraan share ko sa inyo, may nag-share sa akin, tama naman yung kanya, Romans, justification by faith and sanctification by faith, doon daw yung nagpo-fall yung eternal life. And how about the John 3:16? Parang nauna yun, sabi ko sa kanya ganun. Ay, ganun ba? Bakit sabi ng namin? So, hindi siya confident. Diba? Kasi bakit? Sabi ng Panginoon kung sino man ang mananampalataya sa Kanya. Diba?
Yun ang ano sa atin. Pero, paano isa-sanctify yung isang tao, pababanalin? Kung hindi ka naman naniniwala sa Panginoon, so maniwala ka muna na ang Panginoong Diyos ay iyong Panginoon at tagapagligtas. Amen. Without circumstances, we might not have remembered Job's words at all. Understanding how bad Job when is such thing is what makes the word memorable to us in the precious gift. Sabi nga dun sa Philippians, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Inulit pa niya. Amen. Diba? Na kung saan ito yung nangyari kahit na nga may nangyari kay Paul. Mali yan. Balik. Nung time na may nangyari kay Paul, hinagupit siya, hinubaran, at hinampas ng paulit-ulit at binalanggo pa siya. Pero alam niyo po ba, dun sa loob ng bilangguan, sila ay nagsipag-awitan. So, di ba? Kaya rejoice, sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Paul. Na kahit na nga, bakit kailangan natin mag-rejoice? Dumadaan na tayo sa ganung mga pagkakataon, di ba? Paghihirap. Kasi nga, alam natin na meron tayong Diyos na magliligtas sa atin. Alam natin Diyos, may Diyos tayo na mas makapangyarihan sa lahat. Nagagabay sa atin. The ultimate gift of worship in the midst of suffering. Kita natin yung pinagdaanan ng Panginoon dun sa cross, no? The burden of the task and the unspeakable pain of crucifixion. Na kung saan ito ay talagang nagkaroon ng yung suffering siya doon, hindi madali yon, pero siya rin ay nagpuri sa Panginoon. At ganun din po sa atin. Choosing God ay choosing faith in the midst of suffering will closer to God. Amen. Yun yung sinasabi natin kanina, na ginagamit ng Panginoon yung mga circumstances sa ating buhay. Even yung sakit, ginagamit yan sa atin ng Panginoon. Para tayo ay paalalahanan lagi ng Panginoon na tayo ay merong Diyos na dapat lapitan. Kasi yun ang gustong-gusto ng Panginoon, na tayo ay laging lumapit sa Panginoon, sa Kanya. Amen. What I call that is the beauty of this suffering. Paano naging beauty? No? Yun po yung aking dun sa Book of Job. Yun yung understand ko. Yun yung tawag ko doon, the beauty of the suffering. Bakit po? Because Jesus suffered of all those who believe in Him have an everlasting life. That is the beauty of sufferings. Na kung saan yung pagpapakasakit ng Panginoon ay nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Okay na po ba tayo doon? Amen. Brother, yung pagpapakasakit ng Panginoong Jesus, even though siya ay anak ng Diyos, siya ay Diyos, pero nagpakasakit siya, nagpakababa siya, upang tayong mga lahat ng nananampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Ito pa po isang matututunan natin dito. So yung bilang summary natin, suffering is not always a punishment of sin. Na kung saan ito yung ating mindset. Kaya naghihirap yan dahil may kasalanan yan. Ganun nangyari kay Job, di ba? Na kung saan yung kanyang mga kaibigan ay talagang ipinipilit na may kasalanan siya. Yung mga anak niya, may mga kasalanan yan. Sige na, magsisi ka na. Talikuran mo na yung mga niya. So yun yung sinasabi ng ng mga kaibigan niya. Aminin mo na kasi. Parang ganun, no? Aminin mo na kasi. Excuse me po. Pahingin muna po po. Pinawisan na yung likod ko. So yan po, na kung saan kailangan po nating maunawaan itong mga to. Kasi
Hindi na po natin kailangan pang sisihin ang ating mga tao. Baguhin natin ang ating pananaw. Amen. Kasi, hindi natin pwede silang i-condemn. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Sabi dun sa John chapter 9 verse 1 to 3, Rabbi, who seen this man or his parents? Kasi siya ay, ay blind from birth. That he was born blind. Jesus answered, it was not this man sin or his parents, but that the works of God might be displayed in him. Nangyari yun upang mahayag ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Marami tayong kasabihan dito sa atin, di ba? Yung taong yan, kaya may diferensya yan, kasi nag-asawa yan, ay magkamag-anak yan. May narinig tayong gano'n, di ba? Yun yung kasabihan ng mga tao. Pero sabi nga ng Panginoon dito, it was not that this man sin or his parents, but the works of God might be displayed in him. So, para mahayag ang kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan nung sitwasyon na yon ng bata, na nakita natin na maraming pinagaling ang Panginoon, di ba? At kung maniniwala lamang tayo, hindi lamang physically, no? Ang paliliwanagin ng Panginoon, kundi spiritually. Mawawala dun sa pagkabulag. Marami pa pong bulag sa panahon ngayon. At tayo po bilang isang Kristiyano, magsilbi po tayong liwanag sa kanila. Amen. Hindi nga pa pwedeng mang-akay ang bulag sa kapwa bulag. Tayo pong mga Kristiyano ay ilaw. Amen. Tayo ay salt and light ng sanlibutan ito. Na kung saan tayo yung aakay sa kanila. Amen. Yung divorce bill, napasa. Pero, anong impact natin nito sa atin bilang isang Kristiyano? Napasa na po yun. Anong natin ito? Anong impact sa atin ito? Ano ang tungkulin natin? Meron pa mga batas na hindi ayon sa kautusan ng Panginoon, ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero mapipigilan ba natin to? Hindi. Pero meron tayong malaking role para dito. To implant, to preach, to proclaim the gospel. Kung paano nga ba magpapatagumpayan yung mga bagay na ito. Bakit? Hindi naman magkakaroon ng paghihiwalay eh. Kung isinama mo ang Panginoon, sa simula't simula pa. Amen. Ipinag-pray mo ba yan? Kristiyano ba yan? Ay, hindi kasi gwapo eh. Hindi kasi sexy. Ang tanong, Kristiyano ba yan? Saka na lang mo. Diba? Yun eh. Pagdating na nandun na, eto na, bakbakan na. Kasi nga, hindi mo sinama ang Panginoon eh. Pero dapat mong malaman na kapag nandun ka na sa sitwasyon na yon, isama mo ang Panginoon. Amen. Amen. Kaya po ako, may hashtag ako, isama mo ang Panginoon sa lahat ng lakad mo. Amen. Yun ang hashtag ko. Ayun. Bakit? Kaya nagkakaroon ng problema eh. Kasi wala kayo dun sa ng Panginoon. Hindi kayo naka-align dun sa kalooban ng Panginoon. Sino ang pumagitna sa inyo? Yung kaaway. Kaya wala kayong gagawin kundi kaaway. Away ng away. Kaya may divorce. Pero, kung may pauunawa natin sa kanila, hindi ka na darating dun eh. Hindi mo na maaano pa yung kumbaga, hindi mo na disobey yung sinasabi ng Panginoon na hindi naman tayo talaga dapat makipaghiwalay o hindi man. O ano pa man. Di po ba? So kung ano man yung mga bill na yan na papasok, yung mga batas na yan, tandaan po natin na ang Diyos natin, ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan na tayo po bilang isang Kristiyano ang gamitin doon. Alam niyo po, sa panahon na ito ngayon, talagang dapat to tayo magpakasigasig na po eh. Kasi sabi nga sa kasulatan, pasamaan na ng pasama ang tao. Ang gusto na ng tao, yung gusto lang nilang marinig. Doon nga po sa namin, check ko lang po ito. Total, lang.
Doon. May time naman po ng konti na lang. Gusto na. Meron po kaming dinaos na, may dinaos naman po doon na seminar about yung mga parang mental wellness. Habang nakikinig po ako, yung discussion, okay. Pero alam niyo po ba, na makamundo po yung pamamaraan. Kung sa mundong ito, naka-align naman talaga sila. Ang bata, kapag nakitaan ng mga ganitong na-diagnose na ganito, dalhin agad sa authority, sa merong kinalaman doon sa mental health. Alisin yung mga bagay na makakasakit, panakit, yung mga punyal, yung mga kutsilyo, alisin yon. Yon yung mga, marami doon. At meron pa silang sinabi na ang mga senior o yung mga tatay, mga magulang, ang pang ano dyan, yung cash. Pag binigyan mo higa ng libo yan, matutuwa na yan. Parang, ganun ba yun? Kasi ito yan makamundo yung pamamaraan. Pero alam niyo po ba, kaya binigyan ako ng Lord ng conviction dun na magkaroon ako ng testimony about sa fear, depression, and anxiety. Kasi naranasan ko po yun by myself. Na kung saan, hindi yung mga yon na pamamaraan ng mundo. Tama, pumasok ako ng psychiatry na trauma for 3 months sa UST. Pero hindi po ako doon gumaling. And, pamamaraan kasi ng mundo yun. At yung sinasabi nilang cash, bigyan mo lang yung matanda ng ano, hindi totoo yun. Tama, matutuwa yun, bibigyan mo ng libo eh. Pero alam niyo po ba yung puso nun? Mas gusto niya yung pagmamahal at yung presensya ng kanyang mamahal sa buhay. Amen na yun. Yun po yun. So taliwas na taliwas, di ba? Sila, natutuwa sila. Kasi tama naman, okay naman kung tutuusin. Pero hindi po naka-align dun sa salita ng Panginoon. 100%! Ang tanong ko nga yung bang nabigyan ng yung mga panlunas na yun, paraanan nila, babalik pa ba yun? May possible na bumalik daw. Hindi naman tayo pwedeng magpaano doon dahil hindi naman yun prayer meeting. So, kaya sabi ng Panginoon, magbigay ka ng testimony. 100% cure. No doctor. No cash. God Himself. Amen. Makakawala ka sa depression and anxiety. Yan, sige po. Someday we will understand why God has reason for everything He does. God delights to explain Himself to His children. Sabi nga sa Genesis, Then the Lord said, Shall I hide from Abraham what I am about to do? Meron pa ba siyang dapat itago? Kaya nga, itong salita ng Panginoon, ay kumpleto na. Diba? Kumpleto na yun. Amen. At inireveal ng Panginoon dito yung kanyang mga plano sa atin. Hindi nga lamang lahat. Pero, yung abot lamang sa ating makakayang unawain. At yun ay applicable lamang sa atin. Na, huwag na nating mag-over pa kung ano man ang plano ng Panginoon kung ano pa ang plano ng Panginoon na iba. Basta yung ating kalakaran lamang. Yung lakaran natin, yung mapunta tayo sa Kanya, makasama natin siya sa ating sa Kanyang kaluwalhatian. So, dapat excited tayo doon. Amen. Diba? Ang daming mga tao, yung pa isang sinabi, alam natin na si Kristo ay namatay at merong buhay na walang hanggan. Yung pa yung pagkakasabi doon. Pero masarap mabuhay, sabi pa niya gano'n. Oo, tama. Masarap mabuhay kung na kay Kristo ka. At lalong mas masarap mabuhay kung tinanggap mo siya bilang Diyos at tagapagligtas. Kasi bakit? Meron kang buhay na walang hanggan. Amen. Sabi, di ba, ang patotoo na kung hindi ka pinananahanan ng anak ng Diyos, ay wala talaga. Hindi ka talaga, kumbaga, hindi ka part doon sa ng Panginoon, sa kingdom. I no longer can
Sabi dito sa John 15:15, I no longer call you servant because the servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. So, kaibigan na tayo ng Panginoon. Amen. So, when we cannot fully understand in this world why God lets suffer or doesn't heal us, bakit hindi ako gumagaling? Or doesn't protect our children from accident, ba't nangyari ito sa anak ko? Or doesn't give my desire of our heart, Lord, ba't hindi mo tinutupad ang aking panalangin? In heaven, we will eventually know all things. Malalaman na natin yun pag nandun na tayo sa kanyang kaluwalhatian. May share din po ako sa inyo. Yung nangyari si Jan kasi, magre-resign na siya this coming September 10, pero bigyan siya ng until 15 kasi nga, maghahanap ng kapalit niya. Nangyari yun kasi nung una, hinahamon siya lagi ng suntukan. Pero nung isang araw, binanatan na siya talaga ng suntok dito sa dibdib, nang walang sabi-sabi. So ang tanong, may kasalanan ba si Jan? Wala. Diba? So, pero nangyari. Diba? Kaya nga sabi dito, hindi natin talaga fully understand bakit tayo naghihirap, bakit tayo may sakit, bakit ganito. Pero, kapag nandun na tayo sa kaluwalhatian ng Panginoon, maiintindihan natin lahat to. And for now, binigyan tayo sa pamamagitan ng Book of Job, sa buhay ni Job, upang maunawaan natin yung suffering is not cause of sin. Hindi lahat. Hindi po lahat. Totoo. Diba? Nasuspend yun. Pwedeng Sabi ko, kasuhan natin yan. Pwedeng kasuhan yun. Nahirapan siya eh. Pero ang ginawa lang ni Jan, inano niya sa kanilang manager para magkaroon ng may hearing pa sila. Sabi niya, kaya kita patawarin, pre. Pinatawad naman kita, pero hindi ko pa pwede palagpasin yung ginawa mo pananakit sa akin. Kaya tinuloy niya po yung reklamo niya doon. Either na pagkatapos noon, ay matanggal din yun sa trabaho. Pero yun nga, toxic na eh. Toxic na yung kanyang trabaho doon, na kung saan, ay kahit nakapag-share na siya doon, ganun pa rin sila. Makamundo yung lugar na yon, hotel eh. Eh, nakapag-share naman siya doon, nakapag-pray naman siya doon. Pero yun nga, sabi ng Panginoon, di ba? Huwag nating ibigay sa aso yung sa baboy. Yung mga dahil hindi nila tatanggap. Ngayon, kung hindi na talaga nila tatanggapin, huwag na nating pa yun. Mas marami pa kasi nangangailangan. So we pray and pray for us also doon sa paglipat niya, kasi may nag-offer sa kanya walang Sabado-Linggo na pasok, so makakapag-ministry. And also, meron din siyang offer sa DOTR. So, sabi ko namin sa Lord, kung alin yung pwedeng mag-ministry, magamit sa ministry yung ibang araw. So, bahala ng Lord doon kung saan siya ilalagay doon. And pray also for us, dahil marami siyang absent. So, dun sa mga bayarin din namin na patong-patong, pero Lord, bahala ka na dyan. Diba? So, dun sa na yun, kasi nga, panay absent niya. No work, no pay naman siya. So, sige po, yung pating final word, come to Christ. Sabi nga dito sa Job 9:33, if only we were someone, sabi niya dito sa Tagalog, ngunit sa aming dalaway walang tagapagitan upang tagapamagitan upang alitan namin ay kanyang mahatulan. Ang pamalo ng Diyos ay ilayo sa akin at huwag na sana niya akong takutin. But sabi sa 1 Timothy, for there is one God and a mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all men, that the testimony given in its proper time. Hindi po totoo na wala tayong tagapamagitan, kundi ang Panginoong Hesus po ang ating tagapamagitan. Amen. Noon kasi hindi pa yun, kumbaga nandun pa sila mga patriarch pa noon. So, pero ang Panginoong Diyos, yun nga yung nagbukas ng tabing sa atin doon sa lagusan na kung saan nagtatakip doon sa mga pa nung panahon na yon, kundi nandito na tayo sa ating Panginoong Hesus na kung saan siya mismo
ay inialay niya ang kanyang sarili para sa atin. So, come to Christ, na kung saan siya yung ating mediator. Hindi po ang mediator natin ay babae, hindi po ang mediator natin ay yung mga santo at mga santa, hindi po yun. Yes. Jesus Christ is our mediator to God. Wala na pong iba. Wala na rin po tayong dapat panalanginan, kundi ang Panginoong Yesus lang. Diba? Nakakaya naman sa Panginoong Yesus, diba? Grabe yung pagpapakasakit niya sa krus. And then, kung sino-sinong tatawagin mo. Diba? Ano namang paglapastangan yon sa Panginoon? Malaking kalapastangan yun. So, purihin ang Panginoon po sa araw na ito. Amen. Please join us po sa Dawn Watch. Kung sino po yung merong free dyan ng 5 a.m. Mag-join po kayo. Ask na lang po kay Pastor para makapag-join po. Ganun din po yung mga nasa online. Kung gusto niyo pong mag-join, 5 a.m. at kayo naman po ay free. A little sacrifice po, pero napakalaki po itong gagawin natin ito para sa Panginoon. Alam po nating masarap matulog ng ganong oras, pero mas masarap makipagdiig sa Panginoon at pagbulay-bulayan ng kanyang salita. Samahan niyo po kami sa pananalangin na yan sa araw-araw. Salamat po o Diyos. Let's pray. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon sa biyaya niya ng karunungan sa atin, sa biyaya ng kalakasan na inikaloob niya sa atin. Panginoon, ang mundong ito ay pasama ng pasama. Ang mundong ito ay pahirap na ng pahirap, Panginoon. Pero Lord, give us strength, give us courage, boldness, Panginoon, upang ma-proclaim ang iyong gospel. Panginoon, patuloy niyo kaming turuan at huwag niyong hayaan na kami ay malayo sa iyong salita. Ang iyong salita ay ipulupot mo sa amin, Panginoon. Iturok mo po sa kailaliman ng aming mga puso, mga buto, sa mga ugat, sa mga litid, Panginoon, sa aming kaisipan, Panginoon, upang sa lahat ng oras ay kami ay makapanagumpay laban sa prowling na ito na nananalanta sa amin, Panginoon. Lord, give us strength, Lord, physically, spiritually, every one of us, Lord. At ang pamilya na nire-represent ng bawat isa sa amin, Panginoon, patuloy niyong pagdaluyin ang iyong kabanal-banalan sa bawat isa. At lalo na, Panginoon, sa hindi pa, Panginoon, na tumatanggap sa iyo, Lord, open the hearts of mine. Hallelujah, of them, Lord, to worship you in spirit and truth. Maraming pong salamat, O Diyos, sa buhay ni Job. Lord, na naging inspirasyon namin bilang isang mananampalataya na ang suffering nga po, the beauty of the suffering is you, O Jesus. Yung paghihirap mo sa krus ay nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan. At ngayon nga po, Panginoon, tulungan niyo kami na ang lahat namin mararanasan ay kami pa rin po, Panginoon, ay maging tapat sa iyo, Panginoon, sa kabila ng lahat ng ito. Purihin ka, O Diyos, banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang araw na ito, pagpalain niyo po ang salita. Maraming pong salamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ikaw lang ba mag-umuwi? Ay, ano ka naman? Salamat po. Praise the Lord. Hallelujah.